Noong panahon ng mga Espanyol, ang bayan ng Dueñas Iloilo ay payak ngunit pagkatakot ang siyang tunay na batas na umiiral. Sa gitna ng bayang yun, namumukod ang isang lalaki, si Teniente Guimo. Isang katutubong ginawang tenyente ng mga Kastila dahil sa kanyang talino, tapang at walang awang pagpapatupad ng utos. Hindi siya minamahal ng mga tao, bagkus ay kinatatakutan. At sa panahong yon, sapat na ang takot upang manatiling buhay ang isang lalaki. Sa araw, si Guimo ay huwarang pinuno, maayos manamit, tuwid magsalita, at palaging may dalang rosaryo. Ngunit sa gabi, may mga bulong na umaalingaw-ngaw. May mga hayop na nawawala. May mga batang nagkakasakit nang walang kapaliwanagan. At may mga gabi na ang hangin ay may dalang amoy ng dugo. Ngunit walang naglakas loob na magtanong tungkol sa mga yun. Hindi alam ng bayan na ang kapangyarihang taglay ni Guimo ay hindi nagmula sa espada o sa ranggo nito, kundi sa isang sumpang minana o sadyang tinanggap nito. May nagsasabing minsan siyang naligaw sa kabundukan at nakipagtipan sa isang nilalang na hindi tao. May nagsasabing isinuko niya ang kanyang kaluluwa kapalit ng lakas at buhay na hindi nauubos. Pero ang totoo, si Guimo ay may kakaibang katauhan sa loob ng kanyang katawang tao. Isang aswang na marunong magtago sa liwanag ng araw. Ang tanging dahilan kung bakit hindi pa siya tuluyang nahuhulog sa dilim ay ang kanyang anak na si Maria. Si Maria ay kabaliktaran ng kanyang ama. Mabait, mabuti, ang kalooban, at kilala sa bayang may ngiting kayang magpahupa ng kahit anong galit. Siya ang huling hibla ng pagkatao ni Guimo. Ngunit si Maria ay dalaga na, at tulad ng ibang kabataan, may mga lihim siyang hindi nasasabi sa ama. Isang gabi, inimbitahan niya ang dalawa niyang kaibigan, mga dalagang mula sa karatig bayan, upang maghapunan sa kanilang malaking bahay. Hindi nila alam ang kasaysayan ng ama ni Maria. Hindi nila alam na ang bahay ay may mga silid na hindi dapat pasukin. Ang hapunan ay marangya, lechon, tinapay, alak, at mga pagkaing tila sobra para sa tatlong dalaga. Tahimik si Guimo habang nakamasid. May kung anong gumagalaw sa kanyang loob. Isang gutom na matagal niyang pinipigil. Bago matulog, bilang katuwaan, nagpalitan ng gamit ang tatlong dalaga. Panyo, singsing, at isang kwintas na may krus. Si Maria ang nagsuot ng kwintas na pagmamay-ari ng isa sa kanyang mga kaibigan. Hindi niya alam na ang krus ay may kakaibang liwanag sa paningin ng isang aswang na nakakaakit dito. Pagsapit ng hating gabi, bumukas ang pintuan ng silid. Sa mga oras na yon, ay wala na sa anyo ng pagiging tao si Guimo. Ang kanyang mga mata ay mapupula na. Ang kanyang galaw ay marahan. Ang palatandaan niya ay ang kwintas. Iyon ang kanyang sinusundan. Iyon ang kanyang target. At ang taong may suot noon ay ang isa sa mga kaibigan ng kanyang anak. At sa isang iglap lamang,
Walang sigaw na narinig. Walang nangyaring paghingi ng saklolo. Isang mabilis na pagkitil lamang ang nangyari. Pagsikat ng araw, nagising si Gimo sa sahig ng silid. Ang kanyang mga kamay ay duguan at sa kanyang paanan ay ang wala ng buhay na katawan ni Maria. Nasuot pa rin ang kwintas. Napahiyaw siya. Hindi yun sigaw ng isang halimaw, kundi ng isang ama. Ang dalawang kaibigan ni Maria ay wala na. May mga nagsasabing tumakas sila dahil sa matinding takot. May nagsasabi na sila ang nagkalat ng kwento. May ilan din na naniniwalang hindi na sila umabot ng sumunod na araw. Sa madaling salita, ay tinapos din sila ni Gimo. Mula noon, hindi na muling nakita si Teniente Gimo sa kanyang pagiging anyong tao. May mga nagsasabing nagtago siya sa kagubatan. May mga nagsasabing patuloy siyang naglalakad sa gabi. Hinahanap ang anak na siya mismo ang pumatay. At doon nagsimula ang alamat ng aswang. Isang nilalang na hindi lamang kumakain ng laman, kundi inuusig ng sariling kasalanan. Hanggang ngayon, sa Dueñas at mga karatig bayan, may mga batang pinatutulog ng maaga. Kapag sumasapit ang hating gabi, may mga kwintas na hindi basta sinusuot at may mga amang natatakot sa sariling katauhan. Sapagkat ang tunay na halimaw ay hindi iyong may mga pangil, kundi iyong may mga puso na kayang masira dahil sa sariling pagnanasa.